beloved Boss Mike Cervera. Taong ito na akala ko mga kaibigan ko na pinagsilbihan ko ng buong puso at sipag nung nakaraang administrasyon. Kita nyo, mga kababayan, pinigsilbihan ko ng buong puso at sipag nung nakaraang administrasyon. Sorry. Baka nakalimutan mo, supporter ni Digong. Pag supporter ni Digong yan, handa nang magkalimutan kahit sino ka pa. O kahit nasa tama ka. Basta si Digong ang pag-uusapan, tatablahin ka. Huwag ka nang magtaka, ate. Oo. Yung dati mong amo, Diyos nila. Yung iba nga niyan, nag-cross na eh. Baliktad lang. Yung pagkukross nila, nauuna sa tiyan. Bakit? Kasi inuuna yung laman ng tiyan bago ang ama. Oh, di ba mga kababayan? Nagets ninyo? Oh. Ate, ulitin ko. Yung mga yan, ginodiyos na nila yan. Kaya kahit mali si Digong, kakampihan nila. Yung iba, alam mo ba, nagkukross na sila dyan. Baliktad nga lang, dahil ang pagkukross nila, inuuna ang tiyan bago ang ama. Oh, di ba? Bakit? Kasi inuuna nila yung pansariling kapakanan. Oh, nagets nyo? Tuloy. Para namang hindi nyo ako kilala. Para namang hindi nyo alam kung paano ako magtrabaho. Yun, kita nyo. Kita nyo? Grabe, no? Parang hindi nyo naman kilala to eh. Sabi ko nga eh. Wala sila, kahit sino ka pa. Si Pangulong Bongbong Marcos nga, ate. Binanat-banatan nila, ikaw pa? Wala. Walang ganon. Kapag may nagkakalat ng fake news, di ba inuutusan din ninyo ako na agad sumagot? Di ba tuwang-tuwa pa nga kayo kung sumasagot ako sa comment section? Kung ano ang trabaho ko noon, ganun pa rin naman po yung trabaho ko ngayon. Kita nyo, wala pa lang na bago. Kung fake news yung nilabas ni Digong, dapat sagutin niya yon. Taga-DBM to eh. Di ba? Alam nyo, marami na nagpaliwanag, marami na nagsabi na walang kahit na anong bahid. Yung alin? Yung budget ng 2025, mga kababayan. Ang problema lang talaga, itong mga grupo ni Digong, dinudungisan, ginugulo ang isipan ng maraming kababayan. Kaya marami ring mga tao ang nagpapaliwanag na fake news talaga si Digunyo sa kanyang sinambid. Dapat kasi kay Maharlika mo na lang yan. Pinalabas ng hindi nasira. Lalo si Digong. Di po ba? Ang problema kasi ayaw nang ipalabas kay Maharlika. Si Maharlika kasi sunog na. Hindi na pinapaniwalaan ng tao. Tandaan nyo yan. Wala nang nagtitrending na sinasabi si Maharlika. Wala lahat. In-expose niya. Lahat yan mga kababayan, kasinungalingan. Kaya nga nung nakaraan kahapon yata, tanong ko, meron bang naging totoo sa lahat ng sinabi na mangyayari ni Maharlika? Puti pa tayo. Lahat ng sinabi natin nagkatotoo. Pero si Maharlika, meron ba? Di ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Taga-DBM to, bata ni Digong dati to. Pasok. Pa rin naman po yung trabaho ko ngayon. So bakit ninyo ako aatakihin for doing something na tuwang-tuwa nga kayong ginagawa ko noon? Nga. So sa mga kaibigan ko po na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin at nagpahatid ng kanilang pagmamahal, salamat. Kilala nila ako from the very beginning, alam nila kung gaano ako kadedicated sa trabaho ko. Alam na mga dati kong nakatrabaho sa past 2 administrations yan. Kahit madaling araw, tatawagan o ime-message ako ng PCO para mag-draft ng statement to debunk fake news, stand for what's true and what's right. At alam nila yan, as long as tama at totoo, paninindigan ko yan. And more than anything, alam ng mga nakakakilala sa akin kung gaano ko ka-loyal sa mga naging boss ko. And I'm telling you, kahit ano pang sabihin ninyo, ipagtatanggol ko ang DBM, si Sec Nina at ang trabaho niya.
Kita nyo, ipagtatanggol ang alin? DBM. Di ba, mga kababayan? Because SecMina is worth working with. SecMina is worth fighting for. Di ba? Ito pa, karugtong yan. Issue na binidepensahan ko raw at ng DBM ang Panoorin nyo ha. Pakinggan nyo maigi ha. Pakinggan nyo maigi. BICAM report ng Congress. This will be the last time that I will be talking about this issue. After this, work as usual na. Once and for all, linawin ko lang po. Ang specific na utos sa DBM noong Sunday is to draft an official statement to debunk the false allegations of June Abines about the GAA. Ulitin ko po, about the GAA. Hindi po about the BICAM report. Sa post po kasi ni June Abines, which at that time is already trending with more than 260,000 reactions and around 200,000 shares, he clearly stated the following, and I quote, sabi niya, hidden in the 222 pages of the 2025 General Appropriations Act or GAA were at least 10 pages with blank spaces where the amount of budget were supposed to be written. Now we learn that of the 6.3 trillion 2025 GAA budget, there were loopholes and blank spaces that will allow them to put desired amount and redirect those funds to whoever, wherever, and whenever they want. So in short, sinasabi po niya na robbery in broad daylight kasi daw, pwede naming lagyan yung mga blankong items ng kahit anong amount na gusto namin. Siyempre, that's alarming. As DBM, alam naming walang katotohanan yun. Kasi wala naman talaga. Narinig ninyo mga kababayan na para sa kaliwanagan ninyo, DBM na mismo nagpapaliwanag rito ha. Sa mga engot pa rin dyan na mga taga-bundok na hindi pa nakakarating ang bubble gum. Yung bubble gum na kulay pula. Nung bata tayo, ginagawa nating lipstick yan. Yung mga hindi pa nakakaabot dyan, manood lang kayo sa channel ko para maunawaan ninyo maigi ha. Ito na, pasok. Paliwanag. Both sa online and printed versions ng GAA, ang blanco. That's fake news. So we had to make a statement. We needed to protect the integrity of the GAA. We needed to state the truth. So ang statement po ng DBM, tapos na yan, gabi pa lang po ng Sunday. But of course, we had to seek guidance kung kailan namin ilalabas. Sunday late night na po yun so wala na rin makakabasa. And then the morning after, we were told to release the statement around lunchtime. So, inaatake nila ako at ang DBM kasi daw pinagtatanggol namin ng BICAM report. At inaatake daw namin si FPRRD. Hello, the DBM statement was never about PRRD. Tatanungin ninyo kami, bakit hindi namin pinangalanan si June Abines? Syempre, we wouldn't want to dignify his false statement. Trending na nga Mas lalo namin pasisikatin, di bibigyan lang namin siya ng pagkakataong mas marami pang maloko. At ito pa po, bakit ipinagpipilitan ng iba na pinagtatanggol namin yung BICAM report? Mismong statement nga po ng DBM ang nagsabi, malinaw ito na hindi ang GAA, kung hindi ang BICAM report ang may alleged blank pages. Pero syempre, kung sasabihin po ninyo na ilabas namin ang BICAM report, hindi namin magagawa yun. Bakit? Dahil wala po kaming access sa BICAM report Because first, hindi naman kami member ng BICAM. DBM is not part of the BICAM. So when I posted the DBM press statement sa page ko po, dito po sa page ko last Monday, so syempre, ang daming tanong. Bakit may blanco sa BICAM report? So ako naman, from the very start, alam yan since MMDA and DOTR days, I've been very transparent. Kapag alam ko ang sagot, magsasalita ako. Pero to the extent lang po ng alam ko. So I said, kapag sa isang specific item sa working draft ng BICAM report na yon, biglang nag-decide sila na hindi na nila i-amend or i-alter yung budget ng agency sa proposed bill ang magpe-prevail. So hindi na nila nilalagyan ng amount. Pwede rin naman na kaya blanco kasi hindi pa nagkakasundo sa figures ang House and Senate sa isang item. O kaya naman kailangan pa nila i-verify ang detalye ng figure bago nila i-settle yung differences nila. Nilalagyan lang po nila ng figure yan kapag nagkasundo na sila. But then, I specifically mentioned in my reply na mas okay kung Senate or House of Representatives ang tatanungin nila kasi sila po yung mas makakapag-explain yan. Sinabi ko pa nga na ang alam ko, maglalabas sila ng statement. Kanilang report yun We cannot comprehensively explain a report that isn't ours. Pero sa kasamaang palad, binutol po ng ibang tao yung sinabi ko na Senate and House of Representatives ang makakapag-explain ng BICAM report. Dahil nga report po nila yun. Sila ang dapat na maglabas ng statement about it. Again, wala pong access ang DBM sa BICAM report. So, ang masasagot lang po namin ng diretso ay yung mga tanong directly
pertaining to the GAB or the GAA na nakita at na-review namin. At sa GAB, which is the enrolled bill, lalong-lalo na po sa GAA, which is the actual law, wala po talagang blank figures or pages. So kahit pagbali-balik rin po ninyo ang mundo, wala talaga. So mali talaga yung pinakalat ni June Abina sa Facebook na sadly, pinaniwalaan naman po ng iba nating mga kababayan. Tapos tatanungin na naman ako, sino pala nag-fill in the blanks? Ang sagot ko po, malay ko. Bakit ipipilit na alam namin? Malay namin sa DBM. Ang alam ko lang, hindi DBM, hindi executive. Kasi nung pinasa ang GAB sa presidente for review or for veto, at hanggang noong napirmahan ng GAA up to printing and uploading sa website ng DBM, wala pong blankong figures eh. So to reiterate, the DBM is not privy to the blank pages in the BICAM report or the GAB, as it falls within the legislative process involving the House of Representatives and the Senate. Klaro po sa Section 24, Article 6 of the 1987 Constitution na all appropriation, revenue, or tariff bills authorizing increase of the public debt, bills of local application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments. So given that, ibig sabihin po niyan, the details of the process of legislation at the level of Congress are best explained by Congress itself. The BICAM committee also has their internal rules of procedure on the matter of legislation. Hence, the BICAM members are in the best position to shed light on this matter. So please lang, huwag niyong pagsabungin ng DBM at si FPRRD. Our statement isn't about PRRD. We are just protecting the integrity of the GAA from the likes of June Abines and the rest who believe what he said easily without verifying facts. Sa totoo lang, hindi naman po agad maiintindihan ng common tao yung GAB, GAA, NEP, BICAM report. Hindi na basta-basta maintindihan eh. Sa totoo lang eh. Ha? Hindi nila maintindihan. Whatever. Kasi sa mata po ng karamihan, pare-parehas na pondo ng bayan yan eh. Kaya syempre kailangan nating linawin sa publiko na yung pinal na batas, yung atin pong naipasang national budget o yung GAA, wala pong blankong pahina o numero. Ayan, narinig ninyo mga kababayan. Walang blanco. So again, uulitin ko po ha, hindi ko po pinagtatanggol ang BICAM. Pinagtatanggol ko ang GAA, pinagtatanggol ko ang DBM, pinagtatanggol ko po si SECMINA. Hindi po kaya ng konsensya ko na yung mga ahensya gaya ng DBM at yung mga opisyal ng gobyerno kagaya ni SECMINA na Diyos ko naman, hindi matatawaran ng integridad, inilalait ninyo at inaatake for something na hindi naman siya involved o hindi naman siya ang may gawa. Correct. Diba mga kababayan? Kasi ganito yan. Alam nyo, mga DDS, yung mga DDS, hanap ng maibabato kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, Mamita Startalk at Ralis Carlinga, Ed Canoy, Letty Gutierrez, RM, itong mga ito, nung nagsalita si Digong, abay lahat sila mga kababayan. Ultimo yung vlogger nila, ultimo yung TikToker nila. Kinontent yan. O di lahat sila sabay-sabay na fake news. Kita nyo? Kasi nga mga kababayan, dapat kasi maglalabas dyan si Maharlika. Eto nga si Maharlika, ulitin ko, wala na. Wala na itong kredibilidad na booking na ng sambayan ng Pilipino kung ano lakad niyan. Kaya hindi na dinaan kay Maharlika ang paglalabas ng dokumento na yan. Nakakuha ninyo? Kaya para mas mabigat, para mas paniwalaan, para mas may tira sa paningin nila. Kung si Digong nila, yung Pangulo nilang pilantod na si Digong, ang maglalabas niyan. Kaya si Digong ang naglabas. Ano nangyari? Isang araw paglabas pa lang, kita nyo, pinutakte na nila. Yung mga uto-uto naman naniwala. Kahit na hindi pa naman napapatunayan. Yung bang hindi pa inaantay yung katwiran ng kabilang panig para manimbang, hindi na nila inantay yun. Kasi sa kanila wala namang paninimbang. Hindi naman sila yung mga tao na aantayin muna kung ano sagot ng iba pa, tapos pag-aaralan kung totoo ba o hindi, kung sino ang may katwiran at wala, kung sino ang fake news at nagsasabi ng totoo. Hindi ganyan yung mga yan. Basta may tira, kahit nga bulak, sabi ko, ititira nila yan. Kaya nga kadalasan, hangin na lang eh. Hangin na lang lahat. Yung panira nila. Yung hangin, mga kababayan, hindi na umaabot sa mukha ni Pangulo eh.
'Di ba? Para makapanira. Bakit? Wala eh. Wala talaga. O yung mga nadampian ng hangin na fake news nila, yun na lang yung nakaramdam na hindi na nila inisip. Ano ba yun? Utot ba yun? Hininga ba ni Digong? O hanging amihan? Di ba? Wala nang pag-uusisa. Basta naramdaman nila, eto, gusto, ay nako, eto, lagot ka. Oh, nako, sisiraan ko to. Iko-content ko to. May marinig lang na kahit na ano. Subukan ninyo magsalita ng kung ano. Papaniwalaan ng mga yan. Ganun sila kamangmang. Kaya mga kababayan, mag-iingat kayo sa mga binabalitan ng mga yan. Alam ko naman, karamihan sa inyo nag-i-enjoy din sa mga fake news ng mga yan. Hindi ko kayo masisisi dyan. Basta masaya kayong nanonood, panoorin nyo yan. Pero dapat alam nyo yung inyong hangganan. Kasi baka mahila na rin kayo niyan. At maging katulad na rin kayo nilang maging mangmang. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Opo, wag po nating kalimutan mamaya na dumaan, magpasalamat, at humingi ng tawad sa poong may kapal. Our beloved Boss Mike Cervera.